boss, welcome to another vlog. Punta ako ngayon sa office ng Joyride dahil magpapalit tayo ng unit. Papalitan na natin si Click. Medyo hindi ko na talaga siya nagugustuhan. So nag-decide ako na Aerox yung ipapalit ko, mataas siya. Hindi katulad ng Click na sumasayad sa hams. So for today's topic, pag-uusapan natin yung bakit ko nga ba pinili na mag-stay na lang sa Pilipinas tapos hindi na ako bumalik sa Canada. Kasi ang dami nagtatanong, mga tropa, mga kamag-anak, mga taong nakakakwentuhan, worth it ba na pinili kong mag-stay na lang ako dito sa Pilipinas. So para sa akin, para lang naman sa akin, para sa akin worth it siya kasi masaya ako masaya na nandito ako, masaya ako sa ginagawa ko, masaya ako nakabalik ako kung saan, ano yung buhay ko dati, kung ano yung mga kasalamuha ko. Tapos syempre kasama ko rin yung mahal ko dahil long distance relationship kami. Tapos ngayon magkasama na kami, mas nagiging alam mo yun, yung mas mas nagpupursue ka sa dream mo, kung ano talaga yung gusto mo. Hindi ka tumitingin sa pera kung magkano kinikita mo. Ang iniisip mo masaya ka, ayun yung nasa isip mo, nasa puso mo. Ang dami kasi nagsasabi na ba't nandun ka na. Ang daming nangangarap na makapunta sa Canada, tapos ikaw bumalik ka ng Pilipinas. So yung sa isip, yung isip sa kapuso, yun yung kalaban mo dun hindi naman yung trabaho Alam mo yun, yung sinasabi ng isip mo na ayaw mo dito, tapos sinasabi rin ng puso mo na hindi dito yung gusto mong klase ng pamumuhay. Saka para sa akin, hindi para sa akin yung Canada. Hindi ko kaya yung klase ng pamumuhay sa Canada. Tapos nadagdag pa dun yung sobrang mahal ng bilihin, na parang hindi worth yung hirap na dinaranas ko sa trabaho, yung layo mo sa mga buhay na gusto mo. Alam mo yon. Kasi yung mga anak ko, stable naman na yung mga anak ko may sarili na silang buhay. Yung bunso ko, lalo na yung bunso ko, grabe. Yung bunso ko hindi sa pagyayabang, yung kinikita ng bunso ko hindi kayang kitain ng mga nagtatrabaho sa Canada na magaganda ang trabaho. Grabe, gamers po yung anak ko, Apex Legend, pero live streamer siya. Napakalaki ng kinikita niya. Hindi mo kayang kitain sa Canada na yung magdo-double job ka, triple job ka. Hindi mo kayang habulin yung kinikita ng anak ko. Kaya yung anak ko, bunso ko, siya yung pinaka-stable ng buhay sa Canada. Ako kasi hindi ko kaya mag-double job. Pag uwi ko galing ng trabaho, luto, asikaso sa sarili, pagkain ng mga bata, ganun ako Tapos bahay trabaho lang ako. Hindi ako yung tipo ng taong pag day off kung saan saan pumupunta. Mas ginugusto ko pang magpahinga na lang ako sa bahay. Wala, hindi ko kayang baguhin yung hindi ko kayang iutos sa sarili ko, sa isip ko na dapat pag day off mo ganito ginagawa mo. Hindi, mas gusto ko nasa bahay lang ako, nagpapahinga, nanonood ng TV, nagre-relax. Alam mo yung ganun. Hindi ako nare-relax pagka umaalis ako, lumalabas ako. Kaya mas ginugusto kong sa bahay lang ako. Ang isang pinakamahirap na haharapin mo pag bagong dating ka lang sa Canada ngayon, yung makapaghanap ka ng magandang trabaho. Tapos yung bahay, kailangan makahanap ka ng murang bahay. Kasi karamihan ngayon sa Canada, 1 bedroom 1,000 plus na yon dollars minsan 2,000 pa. 2 bedroom, sure ball na yun, $2,000 yun pag 2 bedroom. Paano kung malaking pamilya kayo, diba? Yun ang kakaharapin yung problema.
pagdating nyo sa Canada. Pero ang mapapayo ko lang, kung pupunta kayo ng Canada, mas maganda marunong kayong mag-drive. Marunong kayong mag-drive ng 4 wheels. Mas maganda nga sana trailer. Yung talagang pupunta ka ng Canada, pag marunong ka mag-drive ng trailer, yun yung a-apply mong trabaho. Truck driver, tas trailer ka, driver na ka ng trailer. Ang laki ng sweldo nun. Kasi pag nag-apply ka ng marunong ka mag-drive ng trailer, iti-training ka lang nila yung mga talagang rules nila sa pag-drive ng trailer, tapos kukuha ka ng license, mag-exam. Yun, sa mga nagtatanong, ayun na yung masasabi ko. Para sa akin lang worth it yung pag-uwi ko. Mas naging masaya ako, even though nagkasakit pa rin naman ako. Ubosipon, hindi na katulad nung nasa Canada ako na hindi ako makatulog, isip ako ng isip. Laging nasa isip ko, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, ayoko na mag-stay sa Canada. Ganun ang laging nasa isip ko. Tapos pag nagising ako madaling araw, wala na, hindi na ako makatulog nun, isip ako ng isip. Yan, nadadagdagan yung hirap na nararanasan ko sa ubo-sipon. Alam mo yun, ganun na naging sakit ko sa Canada Lagi ako may ubo-sipon, masakit ang ulo. Tapos alam nga naman mag-apply ka ng trabaho na may sakit kang gano'n. Nagpagamot ako, pa-check up ako, binigyan ako ng gamot, wala pa rin. Ano siya parang naging psychological effect siya naapektuhan niya yung health ko dahil isip ako ng isip, parang humina yung immune system ko. Tapos nung umuwi ako ng Canada, ng Pilipinas, bumalik ako ng Pilipinas, grabe, napakasaya ko. Alam mo yun, walang ang gaan-gaan ng dibdib mo, parang nabawasan ka ng tinik sa lalamunan, sa dibdib. Grabe, hindi mo maipaliwanag yung sayang nararamdaman ko. So biruin mo nga naman mga tao nagtatanong sa akin, from Canada to Joyride. Alam mo yon, hindi naman porket nasa Canada ka, ang trabaho mo magandang trabaho, madaling trabaho. Hindi po. Ang naging trabaho ko palagi unang-unang trabaho ko sa grocery, merchandiser ako. Kaso makapakababa ng sweldo, $12 per hour. Tapos lumipat ako sa Amazon, 7 months ako nag-stay sa grocery, 7 months. Paglipat ko ng Amazon, $15.50, nag-start ako ng $15.50. Tapos natapos ako ng nung nag-quit ako 20.50 na yung 20.75 na yung sweldo ko. Yun, kaya medyo nakaipon ako noon. Tapos kasi yung bunso ko noon nagbabayad ng bahay. Hindi ako nagbabayad ng bahay. Ang bahay pa lang naman namin noon is $1,375. $1,000, $1,375. Yan. Pero nung malapit na akong umuwi, ulit yun parang naghahati-hati na kami. Kaso nakadalawang uwi nga ako. Nung pangalawang uwi ko hindi ako nakapagtrabaho, kaya si bunso na lang talaga ulit nagbayad ng bahay. So ayun, yun lang ang masasabi ko. Sinunod ko lang yung puso ko, yung isip ko. Kaya para sa akin worth it yung pag-uwi ko. Masaya ako dito sa kung ano yung ginagawa ko. Kasi sa Canada talagang torture para sa akin nung nandun ako. Lalong lalo na nung naranasan kong umuwi nung 2021. Tapos pagbalik ko, ayun na yun mas tumindi yung pagnanasa ng puso ko sa kanang isip ko na umuwi na lang ako, mag-stay na lang ako sa Pilipinas. So hanggang dito na lang. Sana maintindihan na nila mga nagtatanong sa akin na kung ano ba yung nagtulak sa akin para
umuwi na lang ako sa Pilipinas, kasi para sa akin talaga wala na eh. Hindi na worth para sa akin na nandun ako. Hindi ako masaya. Parang feeling ko mamamatay na ako doon, alam mo yun. So dito na lang. Maraming salamat sa walang sawang nanonood ng aking mga video, sa mga sumusuporta, sa mga subscriber. So huwag niyo pong kakalimutang mag-like, mag-comment na rin po kayo kung nanonood kayo ng aking video. Sa mga nakakanood at hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo para dumami yung aking subscriber, mag-grow yung aking YouTube channel. Maraming salamat. See you in the next one.